Ako nga pala si Merl, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Kagabi nga pala nagsabi yung amo ko na maglabas ako ng isang buong chicken at tugasan ko daw to ng too much good. Ang sabi niya pa doon ay, I want it whole but cut it in the middle and make it tak. Kaya naman hinati ko lang yung gitna niyan, inopen ko lang siya at pinukpok ko ng pinukpok. Para sa akin yung mga ganong English ay napaka-okay. Kasi napakadali ko lang siyang maintindihan. To be honest, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nabigyan ako ng break na makapagtrabaho ibang bansa. Kahit ganito yung trabaho ko, at least napakadami kong natutunan. Sa totoo lang, sa Pilipinas lang talaga yung maraming perfectionist na kailangan tama yung grammar mo at tama yung pagbigkas mo. Dito sa abroad, hindi yan importante. Kaya naman ang masasabi ko dun sa mga baguhan, okay, wag kayo matakot mag-abroad. Basta, isipin nyo, kaya nyo. Kung kaya namin, kaya nyo din. Kaya naman gusto kong sabihin sa inyo, yung agency pala namin ay always hiring for domestic helper bound po dito sa bansang Kuwait for all ex-abroad nga lang. Ang age limit po ay 25 hanggang 45. Kaya yan na nga, nilagyan ko na yung manok ng mga condiments nila. Marami sila ditong nilalagay, kung tawagin nila dyan ay mga barats. Kailangan pa pala dito ng yogurt dahil wala kaming yogurt sa ref. I-message ko na lang yung amo ko na bumili siya. Baka mag-order na lang yan para ilagay ko na lang siya mamaya. Marami palang nagtatanong sa akin kung madali lang daw ba ang mag-abroad. Sabi ko naman, walang madali sa umpisa. Basta tiyagain mo lang at matutunan mo ang mga bagay-bagay, magiging madali na lang ito sa'yo. Dati ganyan din ako pero lagi kong ini-encourage sa inyo, sa una lang yung mahirap. Pag tumagal ka na, magiging okay ka na rin. Basta ipag-pray mo lang palagi na matutunan mo lahat ng mga dapat mong matutunan sa mga gawaing bahay at syempre yung ugali ng ating mga employer. Huwag niyong aalisin yung pagdadasal araw-araw dahil ito yung higit nating kailangan dito sa ibang bansa dahil wala namang ibang higit na tutulong sa atin kundi ang ating Panginoong Diyos. Basta punuin mo lang palagi ng pag-asa yung puso mo na nagmumula sa Kanya at makikita mo mabilis lang para sa'yo yung 2 taong kontrata mo. At eto na nga, tapos na nating lagyan ng mga barats yung ating manok. Nilagyan ko na nga pala yan ng foil or kasdir kung tawagin nila dito sa Middle East. O may magtatanong sa inyo bakit kasdir yung nilagay ko? Kasi nga naubos na yung aming nylon. Kaya yan na lang yung nilagay ko para ilagay na lang siya sa ref. Okay? Huwag kayong mag-alala. Sinabi ko na rin yan sa employer ko para bumili na rin siya. At nung malapit na pala akong matapos, biglang pumasok yung amo ko sa kitchen namin. Ang sabi niya, Merly, there is pizza in the table. If you want to eat it for breakfast, put it in the microwave and make it hot. At syempre, pagdating sa pagkain, hindi talaga ako nagpapahuli. At ito yung pinaka nagustuhan ko sa bahay na to, hindi madamot sa pagkain. Kaya naman ganun na nga yung ginawa ko, kinuha ko at meron pala dang natirating iisang flavor. Kinuha ko na yan para wala nang matira. Kasi sigurado ako wala nang kakain yan at ako na lang talaga. Dito pala sa bahay ng employer ko, pag may natira silang pagkain ng gabi, wala nang ibang kakain yan kundi ikaw, kaya kinuha ko na lahat. Pag may mga ganito palang laruan mga kabayan, kinukuha ko pala yan. O kaya yung sa mga McDonald's, para idagdag ko yan sa pang-cargo ko para matuwa naman sa akin yung mga pamangkin ko. Hindi ko alam kung ako lang ba yung gumagawa niyan, pero basta ganyan yung ginagawa ko. At eto na nga, iinitin na natin yung pizza na to sa microwave. Ang nilagay ko pala dyan ay 30 seconds lang para hindi siya ganun kainit. Yung tama lang at sakto na kaya nating kainin at hindi masyadong lumambot yung ating pizza. Basta ang masasabi ko lang, kung ex-abroad ka, nandiyan ka sa Pilipinas at gusto mong bumalik abroad, dito ka na lang sa agency namin kasi siguradong hindi ka nila pababayaan, bibigyan ka nila ng day off at yun yung pinapriority nila. At syempre, matutulungan ka nila para mahanapan ka ng mabait na mga employer. Sa mga nandito na sa Kuwait at sa mga kababayan kong may planong mag-apply pa lang, hope to see you soon dito po sa bansang Kuwait. At eto na nga, mainit na yung ating pizza. Tara, kain tayo! Yung kwarto ka pala ay malapit lang sa kusina namin kaya ilang hakbang lang ay nandito ka na. Dito pala ako sa loob ng kwarto ko kumakain madalas kasi yung kusina namin maliit lang, wala namang table doon at wala ring upuan.
At nag-ready na rin pala ako ng coffee ko at maya-maya nga pinag-pray ko na yung aking almusal. Ang pinaka-the best part ng buhay ko na ayaw kong makakalimutan ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Tara, kain tayo. Basta dito sa abroad mga kabayan, lagi niyong tatandaan na walang perpektong employer. Parang tayo, hindi rin tayo perfect. Pero kung napagsasabihan kayo, napapagalitan kayo, lalo na't baguhan lang kayo, normal lang yun. Basta ipag-pray mo na lang na matutunan mo ang lahat para sa susunod, hindi ka na mapapagalitan kasi alam mo na siya. Sa totoo lang, dito sa Middle East, ang ugali ng mga amo ay lagi kanilang tinuturuan kahit matagal ka na. Yung iba nami-misinterpret nila pero hindi nila alam na ganun talaga yung ugali nila. Ganun na talaga sila, tuturuan ka nila kahit alam mo na yung mga bagay-bagay para nare-remind ka nila, at iyon ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanila. Actually, hindi talaga sila katulad ng mga Pinoy. Ang mga Pinoy, pag tinuro sa'yo ngayon, tinuro sa'yo pangalawang beses, kailangan alam mo na. Sila, hindi, uulit-ulitin nila yan. Ganun din ba yung employer nyo? Comment ka naman dyan sa baba. God bless!